Mahalaga ang basic mandatory training ng motorcycle bago umano bumili ng unit ng motor, ang pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Kaalinsunod sa insidenteng nangyari sa Bohol Loop 2024, na isang babae ang nasawi sa Bohol sa pagmumotor sa Sikatuna, Bohol, na nalbangga ng isang babaeng rider din nakasali sa loop. Ikinalungkot ni Senator J.V. ang insidente, dahil kung wala sana mga pasaway sa kalsada na kung tawagin ay kamote raider, ay masasabing naging matagumpay ang Bohol Loop 2024. Nakasali sa events si Senator J.V. at Senator Bato de la Rosa, at iba pang mga raider na nagmula sa iba't ibang panig ng bansa. Anya, ginawa ang events para ipromote ang tourism ng Bohol, at hindi anya ito isang karera. Bilang isang responsableng raider, ay dapat umanong magdahan-dahan, lalo na sa mga matataong lugar, at kung minsan, ay may iba namang sasakyan na bigla na lamang lumiliko. Dagdag pa ng senador, nakalulungkot na ang naaksidenteng raider, ay wala umanong suot na helmet, walang lisensya, at wala din rehistro ang motor. Dahil sa kaganapang nangyari sa Bohol ay ikinansela na ni Governor Aris Umintado ang lahat ng mga kahalintulad na mga events na gaganapin sa lalawigan. Tiniyak ni Senator J.V. Ejercito na bubuhayin ang kanyang panukalang batas na nagtutulak sa mandatory na pagsasanay ng mga motorcycle raiders sa gitna ng paglaganap ng tinatawag niyang kamote raiders. Pinuna ni Senator J.V. na dumarami na ang mga makukulit na nagmumotor. Marami na ngayon ang tinatawag na kamote. Yan yung mga makukulit na nagmumotor, akala mo nangangarera lagi. Magulo sa kalye, sabi ng senador. Ginawa ng senador ang pangako kasunod ng pagkamatay ng isang kabataan sa isang mototourism event sa Bohol noong nakaraang linggo. Sinabi ni Senator J.V. na lumahok sa event, na sakay ng motorsiklo ang raider nang bigla itong tumawid sa landas na nakalaan para sa mototourism event, dahilan upang mabangga siya ng isa sa mga kalahok. Ang raider, na walang suot na helmet ayon sa senador, ay namatay isang araw matapos ang aksidente, habang ang raider na nakabangga sa kanya, ay kailangang operahan, dahil sa mga pinsala. Naniniwala si Senator J.V. na maiwasan sana ang mga aksidenteng tulad nito. Nais ni Senator J.V. na ipatupad ang mandatory training bago makabili ng motorsiklo ang isang individual. Subukan natin ang mandatory training, kung saan dapat may certificate ka para sa basic training at riding skill bago ka makabili ng motorsiklo. Siguro dapat unahin natin ito, dahil dumarami ang motorcycle raiders, ani Estrada. Napaulat na sa datos na inilabas ng Land Transportation Office, ay mayroong humigit kumulang 8.1 milyong motorsiklo sa bansa, noong December 31, 2021. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.